Walang humpay ang ulan, baha agad sa ilang bahagi ng Barangay Tatalon, Quezon City. At ngayong opisyal ng tag-ulan, kabado ang mga residente. Hassle po kasi siyempre, papasok ka ng trabaho, o di ba? Naka-shoes ka. Yung dadaanan mo ng nababasa po yung shoes ko. Yun, yung pants ko nababasa. Sa may Villa España 2 sa barangay, lagpas tao ang inaabot ng baha. Nangangamba na yung iba naman lumilipat, yung mga nangungupahan. Gumagawa ng mga hakbang barangay gaya ng declogging at paghahanda sa evacuation centers. Pero magiging malaking tulong daw sa kanila kung may pananggal lang sila sa baha. Sana more infra para mas papaitan pa po yung may liit po nating mga canals. Kailangan pa natin ng additional 50% para po totally talagang wala na pong pagbaha na magaganap po dito sa Tatalon. Ang kaso, kasama ang Barangay Tatalon sa mga lugar sa Quezon City na may mahigit 60 na pong ghost o guni-guning flood control projects. Nang mag-inspeksyon ng Independent Commission for Infrastructure ICI doon Setyembre noong nakaraang taon, barado ang lagusan ng tubig sa drainage system na ito sa Barangay Tatalon. Sabi ni Mayor Joy Belmonte, ginastosan ng 48 million pesos ang dapat sana'y rehabilitasyon ng drainage system sa barangay. Pero ang ginawa lang, pininturahan lang ang sidewalk at pinalitan ng manhole, gaya sa bahaing Manunggal Street. Maganda naman sana maayos na itong lugar namin, mawala na yung baha rito. Sabi ni DPWH Secretary Vince Dizon, kasama ito sa mga pinag-aaralan ng DPWH kung dapat ituloy. Yes, ina-assess pa yan. Siguro, in the next few weeks, matatapos na yung assessment ng ating panel of experts. At pagka sinabi nila na dapat yung ituloy, itutuloy na natin kagad. Pero hindi na natin hinintay yun, terminate na natin matagal na yung mga kontrata ng mga Diskaya dyan. Kasi sa pagkakaalam ko, Diskaya project din yan. Kailangan kasing masuri ang mga proyektong nakitaan ng anomalya para malaman kung makatutulong talaga sa lugar katuwang ang LGU. Sa kabuuan, nasa 40% ng mga natukoy na proyekto ang nakita ng DPWH na dapat ituloy, gaya ng pumping station sa Villa España 2. Kahit linggo, tuloy ang paggawa sa Phase 1 ng proyektong pinondohan ng mahigit 868 million pesos. Ang paghanda ng DPWH sa tag-ulan, sabay rin sa pagsisiyasat nila sa maanumalyang flood control projects. Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras.